si BP Sara ay nagpahayag po ng matinding suporta at tiwala, no? Confident po siya sa attorney ni Tatay Digong dahil nalalapit na po ang ICC hearing. Sa mga hindi po nakakaalam, September na po ang unang hearing ng ating Tatay Digong. Anong masasabi mo rito, partner Bisdak? Alam niyo po, good news po yan para at least maliwanagan na ang lahat ng mga nagmamahal kay former President Rodrigo Roa Duterte at sa mga Duterte kasi kamakailan binabas po itong si Nicolas Kaufman. At least ngayon mga kapartner, mismong si Vice President Inday Sara na ang nagbigay po ng magandang statement para po sa akin. May tiwala ang mga Duterte sa kay Nicolas Kaufman, kaya dapat tayo rin mga supporters bigyan po natin ng tiwala din itong abogadong ito dahil pinili po ito ng mga Duterte. Ibig sabihin yan, malaki ang kanilang kumpiyansa na mapanalo si former President Duterte kasi baka hindi po alam ng mga supporter ni former President Duterte at ng mga Duterte, marami na rin ipinanalong kaso itong si Kaufman diyan sa International Criminal Court. Ibig sabihin, ang experience nito, ang decalibre nito, hindi ganun basta-basta. Kaya sana, malinis na yung mga haka-haka nila na itong si Kaufman daw ay meron pa ngang issue, dati daw apogado ng mga Marcoses, ganon. Sana bigyan po natin ng benefit of the doubt itong naturang abogado at magtiwala po tayong lahat dito sa mga Duterte kasi sabi nga natin, hindi naman yung pipiliin ni Tatay Digong at ni Inday Sara kung wala po silang tiwala. Yan lang, partner. Partner KPL, ano masasabi mo rito? Ay, mga partner, bago ako magbigay ng aking komento, may papahabol lang ako na babatiin itong si Jaime Lumba. Pakibati naman kami dito sa Visayas Avenue na laging sumusubaybay sa inyong apat. Ayan, maraming salamat po sa pagsuporta, Jaime Lumba. Kapel, pansin talaga kita kanina pa. Gusto ko lang masabi, hindi lang ako makasingit. Ano? Napapansin ako, ang luya mo, parang ang lambot mo ngayon. Nakaraming round ka ba? Hindi. Ito yung natural partner. Ito yung natural talaga. Hindi, partner, ano yan, na-overcharge lang yan. Na-over lang eh. Condition ako kapag ganito, partner, condition. Okay. Ito lang, partner. Hindi naman sa pinapaasa ko, no, yung ating mga kapatid na mga DDS buong mundo, partner, pero itong darating na kauna-unahang pagdinig sa mga aligasyon sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no, partner, September nga, iba pakiramdam ko, mga partner. Ano? Hindi dahil sa political marites tayo, no, pero iba pakiramdam ko, partner. Anong pakiramdam mo? Parang pagkatapos nitong hearing na ito, makakauwi na ng Pilipinas ang ating Tatay Digong. Sana magdilang demonyo ka. Hindi, wag kang gagabi ka naman demonyo. Wag ka lang. Demonyo. Anghel mo naman. Ay anghel mo naman. Hindi lang angel, Totoo yan, partner. Kasi may Huwag ka lang lang kabayo, ha? Huwag kabayo. Maraming salamat kay Aloha Yang. Partner, kapag kami nakita kay Pakulay, pag kayo nagpagkomento, pabalik-balik ako magsabi sa inyo ba? Basahin nyo naman. Ikaw nga ngayon na nakatokay, kaya Okay. sakto lang. Yun lang yung komento ko dyan, partner. Matutuwa kami. Oo, DMR, matapos tayong bigyan ng napakahabang komento ni KPL, si DMR naman ang pakinggan natin. Yan. So, nandun pa rin ako kay Tatay Digong at kay VP Inday Sara na mismong sila talaga ang pumili. Nung una nga dito mga partner, nung panahon nung kakarating lang ni Tatay Digong dyan, nandyan na rin nga si Attorney Roque. Alam naman po natin na si Attorney Roque ay isa rin po itong recognized yata ng International Criminal Court, di ba? So iniisip ko, bilang isa na rin si Attorney Roque na talagang alam naman po natin na mula noon, hindi po bumitaw
dito kay Tatay Digong sa pagsuporta, isa ito sa nagiging tatayo dyan na abogado. Ngunit nagulat na lang tayo dahil sa pangunguna nga ng desisyon ni Vice President Inday Sara Duterte, na which is isa ring abogada, isa rin po siyang may alam tungkol sa batas. Nga lang, kinakailangan po talaga ang mas suhito, pagka sa Bisaya pa yung anad, kabisado, bihasa about dito sa mga international court na ito. Na which is, ito ngang si man ay hindi na rin matatawaran ang kanyang ang kanyang mga naging experience tungkol dito sa ICC. At tumiting kasi sa akin mga partner yung sinabi ni Tatay Digong noon, no, na bago siya madala dyan sa dahig, hintayin mo yung anak ko, abogada ko yung anak ko, sabi niya doon kay Tore noong mga panahon na yan. Kaya more on, talagang nakasalig ang tiwala ni Tatay Digong doon sa kanyang anak, na ito naman kanyang anak ngayon na si VP Inday ay pinagtitiwalaan itong si Attorney Kaufman. Kahit pa may mga umaalig-aligid na mga sinasabing di umano ito daw ay abogado dati ni President Marcos, wala naman po tayong problema siguro doon, dahil kung pagkakaalam ko, ang mga abogado mayroon po yan mga etiketa moral na hindi po pwede ilaglag niya or kung ano man ang kanilang dating naging sa kanyang ibang kanyang kliyente, hindi niya po pwedeng na lang po itapon yung relasyon na yon, dahil tuwal po yon sa kanilang inusundang katulad din sa mga doktor, bawal din po yung pag sinabing personal na mga bawal din po yun i-discuss sa iba, kasi personal relation na po nila yon between doktor at sa mga pasyente nila. Dito ako'y malaki ang tiwala ko na maganda po ang magiging resulta nito, dahil nga po itong si Attorney Kaufman ay nandyan pa rin sa tabi ni Tatay Digong. Yun lang mga partner. Ako naman mga partner, magbigay rin tayo ng konti. No? Alam po ninyo, September na yan. Matagal na pong abogado ni Tatay Digong si Kaufman. Hindi po mga 3 page lang po yung binabasa nila. No? Sangkatutak po na dokumento, sangkatutak po na ebidensya laban sa gustuin man natin, napaka-impractical po. Para kang nasa karera na tumatakbo na yung mga kabayo, tsaka ka magpapalit ng hinete. Maling po yan, no, na wala pa pong nangyayaring ganyan, no? Sa karera ng kabayo, wala pa pong nagpalit ng hinete sa gitna ng karera. Yung po, yung iba, syempre, alam naman po natin, maramdamin po yung mga Duterte supporters na gustong-gusto na talaga natin. Ngayon na rin. No, naiinip po tayo. Hindi po ganyan yung ICC. Nakatakda na po yan, September po yan. Gustuhin man natin, hindi po agad-agad yan, no? Yung niya. Ganyan po talaga yung due process. Pero kung sana nagbigay ng due process itong mga pamahalaan natin dito, hindi sana sinapit ni Tatay Digong na makulong diyan sa ICC. Kaya buong tiwala lang po, wala tayong magagawa eh. Wala tayong ibang option kung hindi pagtiwalaan lang ang mga pinagtitiwalaan ng pamilyang Duterte. Meron pa kayo mga partner bago tayo pumunta sa opinion mo? Dagdag ko lang dyan. Ayan, dagdag. Sige. Yung tungkol nga dyan sa due process, hindi na sana talaga makakarating si Tatay Digong dyan. Kung yung ating mga ngayon, nagagaling-galingan natin ang mga nagagaling naman talaga sila. Itong mga Supreme Court dati nating justices, no? Na nagsasalita sila rito tungkol sa impeachment kay Vice President Inday Sara Duterte. Yun nga yung kung ginamitan lang sana nila, kung katulad nito ngayon, na pasidhi nila para panagutin di umano si VP Inday Sara at ma-impeach. Kasi, sinasabi nila talagang rin to, di ba? Yung malaking issue. So, ito bang kay Tatay Digong, hindi ba ito malaking issue para sa kanila? Hindi ba dati namuno rin si Tatay Digong at taguyod din si Tatay Digong yung kapakanan ng ating bansa? Yun lang mga partner, kung talagang sinundan lang nila yung due process at saka yung moto proprio nila bilang nakakaalam ng batas, ngayon kasi nakakaramdam sila. Sinasabi nila, medyo may mali dito sa desisyon ng Korte Suprema, kaya nga sila nandiyan ngayon. Pumapanig nga sila doon sa mga nagko-question dito, di ba? So, bakit hindi nila ito ginawa panahon nung binibitbit si Tatay Digong ni Tore?
na samantalang nag-i-insist naman ng ating batas na sinasabi dapat hindi natin ang due process, which is hindi po ito nasunod. Di ba? Sana nagkaroon lang sila ng motu proprio. Yung motu proprio na lang. Di ba? Walang alang sa due process na tinatawag. Hindi na sana nangyari itong lahat ng ito. Kaya ways good luck talaga tayo dito kay Attorney Kaufman. At siyempre, hiling pa rin tayo ng awa sa Diyos para sa kalayaan po ni Tatay Digong at mapabalik na po dito sa Pilipinas.